Samantala sa pagsisikap na maiwasang mahuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy, ibang batas naman ang nalabag ng isang motorcycle rider matapos makuna ng video na tinapalan ng tape ang kanyang plaka. Ang driver at may-ari ng motorsiklo sinampula ng Land Transportation Office bilang babala sa mga gagaya sa kanya. Narito ang report. Pambabastos sa batas. Ganito inilarawan ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang viral na insidente ng isang motoristang tinakpan ang kanyang plaka para umiwas na mahulihan ng paglabag sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa isang viral na video na kumakalat sa social media, kita ang isang motorsiklo na may nakadikit na tape sa tatlong huling letra ng plaka nito. Sa parehong video, ang nakabakride sa motorsiklo nakasuot ng helmet na may tatak ng isang ride-hailing app. Sa muling pagpapatupad ng NCAP, mga high-definition CCTVs na ang magmumonitor ng mga violations ng mga motorista sa kalsada at ang hulihan nakabatay sa plaka ng mga sasakyan. Ayon sa LTO, ito ay labag sa batas at hindi palalampasin ng ahensya ang mga ganitong insidente. Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, marami na silang na-monitor ng mga similar na insidente para lamang matakasan ng NCAP. Bilang patikim sa mga ito at sa mga susubukan pa itong gawin, pinatawan na ng LTO ng 90-day preventive suspension ang lisensya ng driver na sangkot dito. Ayon sa LTO, taga San Juan City ang rehistradong may-ari ng motorsiklo, ngunit iniimbestigahan pa rin sa ngayon kung siya rin ba ang naglagay ng tape sa plaka nito. Inisyuhan na rin siya ng show cause order at inutusang humarap sa LTO Central Office upang magsumite ng paliwanag kung bakit hindi dapat siya mapatawan ng parusa. Ang registered owner nito nahaharap na rin sa kaso ng paglabag sa Section 18 Paragraph 2 of Republic Act No. 4136 o Use of Number Plates at pagiging improper person para mag-operate ng motorsiklo. Batay din sa SCO, under alarm na ang motorsiklo upang maiwasang magkaroon pa ng transaksyon habang gumugulong pa ang investigasyon. Kasunod nito, mariin muling nagbabala ang LTO na ang ganitong modus ay illegal at may karampatang parusa. Hindi na rin daw nila papayag ang pamahalaan sa mga similar na motorista. Hinikayat din ito ang publiko na i-report sa ahensya ang mga insidente at similar na paglabag upang maaksyonan ito kaagad. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.